Pag lumingon ka, pahiya ka. Talagang nag-viral mga kababayan itong grupo ni Magalong. Hindi dahil sa nag-inspeksyon sila sa Davao City mga kababayan ha. Sa pangalawang pagkakataon mga kababayan, nag-inspeksyon na naman sina Magalong at ang ICI mga kababayan kasama ang DPWH sa Davao City. Dahil wala silang nahita nung una nilang pagpunta mga kababayan. Ngayon finalo-upan. At ang masaklap pa mga kababayan, masaklap pa. Ang pagpunta daw nila sa Davao ngayon mga kababayan is parte na ng case build-up. Nagngangalap na sila ng ebidensya mga kababayan para makasuhan ang mga tao dyan sa Davao. Pero hindi yan mga kababayan ang nag-viral. Dahil ang nag-viral mga kababayan ay etong tarpaulin. Na pinagfiestahan ng mga vloggers, ng mga tao at ng media mga kababayan. Na ipinaskill dyan sa site mga kababayan na kung saan doon sila nag-inspeksyon. Eto sila Magalong mga kababayan. At anong nakalagay sa tarpaulin mga kababayan? Ita-translate natin sa Tagalog ha. Kailan nyo i-inspeksyonin ang ghost project ni Sandro Marcos at Martin Romualdez? Yan talaga mga kababayan ang nakapaskil dyan. Dinaan-daanan mga kababayan ng mga taga-ICI, DPWH at grupo ni Magalong mga kababayan. Isang malaking sampal para sa kanila. Dahil sinasabi nila mga kababayan, lumalaban daw sila sa kurakutan mga kababayan. Tinanong sila, kailan nyo pupuntahan at i-inspeksyonin ang mga ghost project na Sandro at Martin Romualdez? Wala mga kababayan, para nagka-stiff neck sina Magalong at mga kasamahan niya. Pero nakita nila yung papunta sila doon mga kababayan, nakita nila pagbalik, hindi na lumingon. Panoorin po natin ha. By the way mga kababayan ha, for your information, sa pag-visit nila sa Davao City ngayon mga kababayan, gumastos sila ng multi-million pesos mga kababayan dahil nag-private jet pa sila ha. Tingnan mo, private jet mga kababayan, sakay ng mga komisyon ng ICI mga kababayan. At bakit andyan pa rin si Magalong? Di ba nag-resign na yan? Mukhang kailangan pa rin daw ang kanyang specialty mga kababayan sa pagsuri dito sa mga proyekto. Ha? Di ba police yan si Magalong mga kababayan? Kailan pa naging engineer ang police at quality control? Ayun tuloy mga kababayan. Okay na sana si Magalong no? Ngayon bumantot mga kababayan ang lalong-lalo na sa Davao City at mga supporters ni PRRD mga kababayan. Medyo sumama ang kanilang loob kay Magalong. Eto mga kababayan yan ang sinasabi nating nakapaskil na tarpaulin mga kababayan. Kailan ninyo i-inspeksyonin ang ghost project ni Sandro Marcos at Martin Romualdez? Ayan sila. Hindi na lilingon. Hindi na lumingon mga kababayan basahin mo yan. Yan ang tanong ng mga Davaoenyo sa inyo. Bakit sa lahat ng oras mga kababayan ang Davao City talaga ang inyong pag-iinitan? Magalong. Nakakadismaya ka Magalong. Akala ba naman namin lalabanan mo ang mga kurakot? Bakit nag-join ka na dyan sa ICI na propaganda? Alam mo naman na ang purpose dyan mga kababayan ng ICI na yan ay para i-prosecute ang mga Duterte. Patakin nyo mga kababayan, hinanapan talaga na yung rock netting mga kababayan. Pumunta sila sa isang masukal na lugar mga kababayan, puno ng mga damo na. Hinanap nila mga kababayan sa ilalim ng net. Tiningnan nila doon kung mayroon pang mga anomalya mga kababayan. Diyos ko Lord. Magalong. Hindi man lang lumingon mga kababayan. Kapag lumingon ka, pahiya ka. Ang dami nila tingnan nyo, may SWAT. May SWAT pa ha. Hindi lang isang SWAT. Maraming SWAT mga kababayan. Talagang pinoprotektahan ng ICI. At ito ang kanila pinag-initan sa Davao City mga kababayan. Maganda naman mga kababayan. Eto pagkagawa ng flood control. Kaya nga lang, mayroon lang maliit, 2 dipa lang ata siguro. Andun sa unahan mga kababayan. Yan etong may mga kababayan. May tumubo na kahoy. Nasira yan. Dahil ilang beses nilindol yan mga kababayan lately. And then, maraming beses na rin niyang binaha. Pero, yung parte lang mga kababayan ang nasira. The rest, napakaganda. Pwede ka pa nga mag-bicycle dyan mga kababayan Pero, yan ang talagang prioritize nila mga kababayan. Na-skipan pa yung talagang mga ghost project at saka mga substandard project. Lalong-lalo na sa Ilocos Norte. Mga ghost project daw mga kababayan ni Sandro Marcos. Na-skipan pa. Para lang dyan sa 2 dipang nasira mga kababayan. And
then ano hindi naman yan trabaho ng Davao City mga kababayan dahil yang naka-in-charge dyan, DPWH mga kababayan. Ang dapat magkumpuni yan. Ayan sila, ang dami eto. Tingnan nyo ha, obserbahan nyo mga kababayan ha. Di ba maganda naman ang pagkagawa ng mga kababayan ng flood control project? Tapos ang sabi pa nila para daw mayroon na daw erosion and then ganyan. Iimbestigahan daw ng malalim mga kababayan para may mapanagot. Yan ang sinabi nila. Ano pala ang standard ninyo? Ayan. Oy, Magalong, wrong move ka ngayon. 'Di ba paalis ka na dyan sa ICI? Sana hindi ka na lang sumama dyan. Dahil parang nakikipag-cooperate ka sa panghaharas sa political harassment na naman laban sa mga Duterte. Kung gusto mo mangampanya Magalong, sana hindi ka na lang sumali dyan. Gusto siguro makalibre mga kababayan para makapunta ng Davao para kaway-kaway mga kababayan para lang nangangampanya. Hello. Ang mga taga Davao, galit na tuloy sa'yo. Pinagdududahan ka na Magalong. Sayang ka. Ito na mga kababayan, Parang mga artista. Nag-private jet pa yan sila, nakakos pa sila ng traffic mga kababayan, Kakos pa sila ng traffic. Ito pa mga kasamahan nila ha. Ayaw nang tumingin talaga mga kababayan doon sa tarpaulin. Yung unang pagpasok nila, nabasa nila mga kababayan. Pagbalik nila ayaw nang pansinin ang tarpaulin. Basahin nyo. Mga matataba na rin ito mga kababayan, Ayun tarpaulin, nasa kanilang harapan. Kailan nyo daw puntahan ang ni Martin Romualdez at Sandro Marcos, mga ghost projects? 2 beses na sila sa Davao City mga kababayan, tapos sa Ilocos Norte hindi pa. Ang mga animal. Tapos yung rock netting, diba dapat unahin mong inspeksyonin dyan sa Baguio, Magalong, dahil laging nagla-landslide dyan. Pumunta ka talaga sa Davao. And then eto mga kababayan, pakinggan natin ha ang interview nitong mga ungas na to mga kababayan kung anong purpose talaga niyan. May SWAT mga kababayan. Kalahati ng kanilang tropa, hindi, 1/3 media. Nagdala ng talaga iba't ibang media mga kababayan para propaganda. And then 1/3 sila. And then 1/3 SWAT. Dami. Eto na. Eto na interview inspect yung mga infrastructure project na ginawa dito. Di ba? Sa Maynila ang may problema. Maging sa Cebu mga kababayan, dapat i-prioritize yan dahil kailangan nila ng panibagong flood control mga kababayan at mga proyekto talagang pulido. Dapat tingnan what went wrong. Bakit nagkandasira mga kababayan ang mga flood control? Dapat tingnan din nila. Inuna sa Davao City mga kababayan dahil andito ang mga Duterte. Alam nyo kung bakit natin alam mga kababayan, kung bakit may conspiracy na naman dito? Dahil ang bukang bibig ng mga kababayan, Black Sinatinio mga kababayan, Antonio Tinio, eto ring flood control at mga proyekto sa Davao City mga kababayan. Yan ang bukang bibig. Kaya, yan din ang bukang bibig nila, yan din ang bukang bibig ng mga kongresista mga kababayan. Alam na this. Supposedly from 2016 up to 2025. Mga proyekto from 2016. Wala pa sila, blind pa sila dyan mga kababayan na isa-isahin pa nilang tingnan mga kababayan. Maghahanap pa sila sa makatuwid. 2016, panahon ni Tatay Digong. Gawin mo na lang 1970. 1970 Manong para kasali sa Marcos Sr. Tingnan natin. Di ba mas maraming ghost project doon. Ang mga ungas, no? Harap-harapan na nilang nakikita mga kababayan ng mga ghost project sa Maynila. Diyan nga sa Davao, walang problema. Walang complaint mga kababayan. Pinuntahan talaga nila. Maghahanap pa sila since 2016 na proyekto. Anong kabangagan ito? Kasama ko rito si Arthur Bisnar ng DPWH. Bisnar ng DPWH. Kasama din mga kababayan. Kasama din ng ICI. I-invite din namin si Mayor Benji Magalong. Magalong, mali ka. Wrong move ka. Pinatawad ka na ng mga taga Davao. Naiintindihan nila Magalong yung una nung pagpunta dyan. Okay lang, sige. Pero bumalik ka pa Talagang nananadya mga kababayan. Special advisor ng ICI. Yan ba ang advice ni Magalong? Napuntahan ang Davao? Kung ang sabi mo Magalong,
lumalaban ka laban sa korupsyon. Etong mga talagang kurakot na mga kababayan, notado na hindi nyo pinupuntahan. Eto na Magalong, bigyan ka ng hint Magalong ha, para alam nyo kung saan pumunta para dito sa flood control. I-consider mo na lang ito Magalong na regalo namin. Pasalamatan mo kami later on. Ito ang una mong puntahan Magalong. Last year, sino ang top 20 mga kababayan na recipient ha? Recipient ng flood control. Diyan ang unahin mong puntahan. Dito sa top 20, wala ngang Davao City mga kababayan. Walang Davao City. Number 1 ang Bulacan, number 2 ang Cebu mga kababayan. Na binaha ngayon, unfortunately, kawawa mga kababayan, ang daming namatay. Kung hindi yan binalahura yung flood control, baka napigilan pa mga kababayan yung ibang namatay na prevent. 26 billion mga kababayan. Last year lang yan ha. Last year. Ito ang i-prioritize mo Magalong at ICI. Kung nag-a-advise ka man lang Magalong ha. Wala nga sa top 20. Mga kababayan ang Davao City. Ito mga kababayan ha. Halos lahat sa Maynila, Luzon mga kababayan. Sa Mindanao mga kababayan, lang. Ang mayroon dito, Misamis. Alam niyo naman kung sino ang Misamis, kakampi nila mga kababayan. At etong isa lang ang nandito sa Davao region mga kababayan, Davao del Sur. Note ha, take note, yung Davao del Sur hindi po yan parte ng Davao City, hindi po mga Duterte ang may hawak niyan. At sino ang may hawak niyan? Natatandaan nyo yung kasagsagan ng impeachment ni VP Sara Duterte. Ang Davao del Sur mga kababayan, yung kongresista niyan na nakatanggap ng top 20 na pinakamalaking flood control, yan ang kaisa-isang kongresista na bumoto na ipa-impeach si Sara Duterte. Ayun mga kababayan, nakatanggap ng 10 billion sa isang taon para sa flood control. Ang Davao City hindi nga sa top 20. So bakit niya pinaprioritize yan mga animal? Kaya kung advice mo lang yan Magalong ha, nakakadismaya ka Magalong. This is part of the Dalawang beses talagang pinuntahan mga kababayan, hindi pa na kontento. Turnover na mga inumpisan niya na mga infrastructure na imbestigahan. So, bakit? Wala na ba kayong mahanap doon sa Luzon? O mayroon kayong pinagtatakpan? Kung sa Mindanao man lang mga kababayan, unahin nyo yung bumoto ng yes na ipa-impeach si VP Sara doon sa Saan nga ba yun? Davao del Sur. Tapos yung ni Adjong, nakatanggap din yan mga kababayan ng grabing flood control. Lugar ni Adjong. Pinakita niya sa akin kung ano yung mga possible na mga defects, possible na mga... Yan mga kababayan, ang may problema dito sa lugar na ito mga kababayan, mayroon lang portion, malaki portion yan mga kababayan. Mayroon lang portion mga 1, 2, 3 di pa lang. Yan lang etong mayroong tinubuan ng dahon na nasira mga kababayan. The rest intact. Ewan na natin, baka fault line yan o baka dyan lang dahil ilang beses na rin ito nilindol at binaha mga kababayan The rest of the structure okay. Ito talaga mga kababayan, nag-nitpick sila. Sinadyaya nila sa halip na ang dali lang naman yan kumpunihin mga kababayan. Utusan mo, DPWH, kumpunihin yan. Tapos yan, isang araw lang. Isang araw lang, pero hinayaan nila mga kababayan dahil gagamitin nila pang intriga. Ayaw nila yung kumpunihin yan. Hindi rin makakakumpuni ang LGU yan mga kababayan. Under yan sa national government. ng mga Ganyan sila kabuisit. Supposedly na ginagamit na ayon sa specification na nasa kontrata ng DPWH. Hanapan na nila ng butas. Na pinirmahan ng mga contractors. So far, naka-inspect na kami ng project sa rock netting at saka Oo, andun din sila, di ba? Nagpunta sila sa mga kababayan doon sa maraming damo na umakyat sa bundok. ito nga sa flood control. Ito na. Dalawa lang mga kababayan issue nila. Di ba? Ang dami nilang binintang mga kababayan kay Pulong. Paano yan? Wala nga sa top 20. Ang Davao City na supposedly mga kababayan, bibigyan din yan ng project mga kababayan sa flood control dahil binabaha rin Hindi nga binibigyan ng proyekto na sa flood control sa national government. In less than 2 years, So sino may gawa niyan? Less than 2 years. So under the Bangag administration mga kababayan. DPWH yan ni BBM. yung kagad ng erosion. Yan, yan, kakasuhan na sa Pulong dyan mga kababayan. Para sa ganun ma-determine kung anong pwede nating gagawin na sanction. Isa-sanction na daw. Isa-sanction na nila mga kababayan. Sige. Contractors. Pero ang tanong, sabi nga ng tarpaulin, kailan nyo pupuntahan yung
mga proyekto ni na Sandro Marcos at Tambaloslos, mga flood control nila na ghost. Oh, kailan? Yung mga supposedly na nag-implement ng project. Sir, sa Sige. observation nyo po, yung projects ba sa na-inspect nyo kanina, substandard or ano po ba? Anong nakita It has nyo? to go to a series of tests pa kasi kaya nga tayo kumuha ng mga materials. Oh, ititest pa mga kababayan. Paano kasi, Manong? Sa halip na si Magalong ang inyong dinistorbo dyan, hindi naman yan structural engineer man lang. Oh, pulis yan eh. Anong alam niyan sa mga kababayan? Integrity ng dyan sa mga semento, sa rock netting. Hindi niya na sana pinakialaman. Nagtatrabaho yan sa Baguio eh. Si Magalong naman mga kababayan. Umuo naman. Hindi ka nakasali dyan, Magalong. Para sa ganon, ma-determine ng quality control kung yung mga ginamit na materials ay pasok sa specific. Ano pala silbi nyo dyan kung hindi kayo nagdala ng mga expert? Mata-mata nyo lang? Hinata lang nila mga kababayan. Pero considering na in less than 2 years may sira na po itong flood control, can you say that it's substandard? Dyan lang ha. Yan ang portion. Hindi rin siya makakapagsabi mga kababayan. Hindi ito eksperto. Pero kung substandard yan lahat mga kababayan, malamang sira na lahat. Pero ito lang eh. Ito tinubuan lang ng parang kahoy mga kababayan. Masabi categorical. Oh, hindi masabi. Supposed to be. Oh. Merong merong specific na time frame na at least siguro na. Pero di. So dahil nga sa nasira, Ito mga kababayan, oh. Etong pagkakagawa nito mga kababayan, di hamak na mas maganda naman ito mga kababayan sa mga nakita natin previously na mga flood control sa iba't ibang lugar. O ang kakapal mga kababayan, and then mayroon pang portion na pwede ka pang kahit siguro bisikleta na dalawa. Oh, pwede kang dumaan. It's part of the flood control. Itong may way mga kababayan, oh. Mayroon lang nasira yung ginawa nila ng tulay. Pero yan lang sa lahat. In the stretch yan mga kababayan, ang haba niyan. May portion lang na nasira. Na dapat ang ginawa ni DPWH, kinumpunin na yan mga kababayan, matagal na. so tingnan natin kung ano yung cause ng pagkasira. It has something to do with the materials na ginamit. Hindi tama yung mga timpla ng semento. So makikita natin sa test na ikakandak ng DPWH. Sir, is i-determine pa nila mga kababayan, no? Samantalang yung mga talagang obvious na wala, in-skip nila. part of the 31 projects na questionable sa Davao Region? Wow, questionable. Is this counted? I think so dahil nga as of now ang inimbestigahan natin is the Grabe no, Davao City talaga ang inimbestigahan. is the 421 na flood control projects na tinurn over sa amin ng DPWH, of which Uy, Manong, eto ang unang-una nyong gawin, Manong, para natuloy tayo nag-advisor nito mga kababayan, ilatag nyo lahat yung mga flood control projects o mga proyekto. At ang dami nyo namang mga tauhan. Ipasurvey nyo isa-isa yan all over the Philippines. Ilista nyo ang mga ghost project dahil madali yung sakutihin mga kababayan. Madali lang naman tingnan yung lugar ba kababayan. Mayroon ba flood control? Wala. O lista. Yan ang unahin ninyong puntahan para makabuild up kayo ng talaga solid na kaso. Dahil maliwanag na ginawa na hindi talaga ginawa mga kababayan. Hindi kagaya nito na mayroon lang portion na nasira mga kababayan pero the rest okay. Tapos magte-test pa sila mga kababayan ng kung ano-ano. Ay Diyos ko, aksaya sa oras. Aabutin kayo ng 100 taon yan mga kababayan bago matapos sila all over the Philippines. in-inspect natin isa-isa yung mga Kailan kayo matatapos niyan? para nasa ganun. Magkaroon tayo ng parang Magugunaw na lang ang mundo tsaka pa lang kayo matapos. we determine ano ba appropriate na gagawin aside sa filing ng mga charges sa mga implementers as well as sa mga nag-inspect at nagbayad ng mga project. Sir, sa 431, ilan ang sa Davao? Ang Davao City. 431 mga kababayan na. Paano dadami ang Davao City niyan mga kababayan kung sa sa mga binadgetan, wala nga siya sa top 20. Bulacan, Cebu, Isabela, Tarlac, Camsur, Albay, Pampanga, Leyte, Pangasinan, Misamis Oriental, Oriental Mindoro, Negros Occidental, Cavite, La Union, Davao del Sur, Ilocos Norte, Agusan del Norte, Nueva Ecija, Laguna, Occidental Mindoro.
Yan ang top 20 mga kababayan. Yan ang unahin ninyong i-prioritize nyong tingnan. 31 ang sa region, pero ilan doon ang sa Davao City po? Wala na, hindi nga alam ang data. Hindi namin Ayan mga kababayan, basta Davao is Davao. Unahin natin ang Davao, wala silang paki dyan. I think ang nasa Ang importante sa kanila, nauna na ang Davao. 51 yata. Sir, do we have specific instruction to focus on Davao, sir? Ayan mga kababayan. Mayroon talaga yung specific instruction, pero hindi yan aamin. Ano naman kasi nationwide nga. Wala nga naman. Wala daw specific instruction na mga kababayan, unahin ang Davao. Pero nationwide daw. O bakit na dumiretso kayo sa Davao na walang problema? Diyos ko Lord. Ilocos Norte, Region 1. Sige, bakit hindi? Yung 421 na na turn over sa amin ng DPWH, nationwide ito. Kaya nga, ang focus natin actually is sa Central Luzon. Bakit napunta kayo dyan? Focus naman pala sa Central Luzon. Kaya lang, ang sinasabi nga ng iba is, bakit ba kayo nagpo-focus sa Bulacan? Dahil andun, number 1 ang Bulacan mga kababayan sa mga pinakamalaking nakuha na proyekto. Hindi ba ma-justify yan? Kaya nangangamoy ito mga kababayan, nangangamoy bangag na talaga uunahin mo ang Davao City na hindi man lang sa top 20 mga kababayan. That's why makita nyo ngayon, meron kayong mga teams na diniploy kayo sa ibang area. So nagkataon lang na kami ang nag-deploy dito sa... Sir, comment lang po ninyo na sinasabi nila na bakit dito sa Davao nag-investigate na sa talaga? Yung baha? Sa Cebu mga kababayan, kawawa no. Dapat doon kayo mag-focus nang sa gayon maayos yung pagkagawa ng flood control. Napapanahon ngayon Ang Cebu is as of now ongoing ang rescue operation doon. Tumulong na rin kayo. Tumulong na rin kayo sa rescue. Kayo nag-aaksaya lang kayo ng pera. Ito mga kababayan, multi-million pesos. Yung private plane na ginamit nila mga kababayan, yung private plane. Sana ginamit na lang yun panghakot ng mga ayuda mga kababayan. Pagkain sa mga nasalanta, tubig. Ginamit nyo pa para pumunta lang sa Davao City, mga buwisit kayo. So, it will also come decided specifically sa Cebu. As of now, is parang wrong timing naman kung ngayon tayo pupunta ron. But definitely, kailan ba ang proper timing? Kayo nga ang timing dahil nakikita ninyo na mga wasak ang mga flood control, makikita nyo. Gusto nyo i-clearing muna para maitago mga kababayan yung mga nasira? May mga team na nakapunta doon to include Region 8, Region 2, Region 1, of course yung 4B and 4A and 5. Aside Davao City, sa ibang lugar ng Davao Region, may pupunta pa kayo? Aside yun. Yung isa sa pinakamalaki din mga kababayan, nasa top 20, yung Davao del Sur. Yung kongresista nila bumoto na ma-impeach si Sara. Yun ang puntahan ninyo, ang hudas. Sa Davao Occidental ba yun? Wala! Occidental. O hindi nila pupuntahan ang kakampi nila mga kababayan. Yung nag-iisang traidor ng Davao Region mga kababayan. Galing po si Secretary Vince Dizon sa Davao Occidental. Pero meron pong instruction si Presidente na pumunta ng Cebu at asikasuhin yung nangyaring baha at kalamidad sa Cebu. Your status of urgency po versus Eto mga kababayan, fast track ito. Investigasyon sa Davao City, mauuna pang mga hulong dito mga kababayan yung mga contractor dyan. Yung nakitaan nila ng sa rock netting daw. As much as possible gusto natin maging mabilis. Kung mapansin ninyo, bilisan, pagdating sa Davao City, yan, Kangaroo Court yan mga kababayan. In the past weeks, sinabi nga ng chairman namin, si Chairman Andy Reyes, na we are barely 50 days in office. We are still organizing. We are still... wala pa 50 days, diretso na sa Davao. for budget, but as of now, we already started working, and we have been tapping different agencies. Ang laki ng tulong na binibigyan ng cooperation ng DPWH. Wow! Yun pa ang mga suspect mga kababayan, yun pa ang nagko-cooperate.
So sila lagi ang katuwang natin sa pag-iimbestiga na to, and then we also tap the PNP, the AFP, and the National Bureau of Investigation, as well as the different agencies that have something to do with the ongoing investigation ng mga infra projects for the past 10 years. No, for the past 10 years, for the past year, o yung present nga, hindi nyo kaya, past 10 years pa. Alam nyo mga kababayan, bakit pinilit nila yan na past 10 years? Dahil gusto nilang talagang i-focus doon sa mga Duterte, mga kababayan, yung issue. Ungas, unahin nyo muna yung present. Visit. End of the year, may mananagot na po ba? May mananagot. Ewan lang natin. The ICI had been filing or submitting referrals sa Ombudsman. So, on the part of the ICI, as soon as we finish yung pag-review ng mga referral, ng mga case build-up na ginagawa ng mga different units, dinadala namin kaagad sa Ombudsman. So, they are now assessing kung ano yung status ng case. Puro assessment mga kababayan, walang Diyos ko Lord. Then they will elevate that to the subject. So para sa patas din na investigation, sir, not in Davao lang din. Are we expecting also, or ICI will sa Ilocos Norte, itanong mo nga, at saka sa Leyte. be going also to Ilocos and other areas po? Definitely. Definitely. Bakit inunan nyo yan? Ito mga kababayan, no? Lutong Macau na naman ito. Have we received any complaint also, sir, from there? Yes. A specific project, sir? Ang sabi mga kababayan, doble daw, trabaho yung mga animal mga kababayan sa mga flood control doon. Pagpadala nga kayo ng ng talagang makatotohanan na mga kababayan, quality control, taga-checker. Tingnan natin. Baka tinapalan lang nila ang lupa mga kababayan. Sana nga wag naman sanang mayroong bagyo, pero at least baha lang man mga kababayan para matest yung mga bagong gawa doon sa Ilocos Norte. Malakas-lakas lang na ulan. Dahil kapag minadali nila mga kababayan, tinapalan na nila ang lupa niyan for the sake na meron. Mawawash out yan, masisira yan. Mga flood control din. Kasi kung mapansin ninyo, ang focus natin during the past week na sinabi nga namin on the flood control. But of course, we cannot also prevent other citizens from submitting mga ibang mga projects na they deem na dapat na imbestigahan din. So, imbestiga. So we want to focus sa flood control para nasa ganun matapos agad yan. So we have to also try to entertain ng ibang mga projects pertaining sa mga infrastructure. Ay, nako. Si Governor Pam regarding po dun sa pagbaha. Yan eto mga kababayan, dapat inuna nila dahil yung governor mismo ng Cebu mga kababayan, nagreklamo na. Ang reklamo ni Governor mga kababayan, Pambari 4 ha. Cebu, 26 billion mga kababayan ang flood control. Bakit binaha pa rin ng todo? Tapos yung mga flood control mga kababayan, nasira talaga. Ano po yung 26 billion peso ng flood control project ng Cebu? On the part po sa DPWH, ano po yung magiging hakbang upang masagot itong tanong ng gobernadora? Nandun po si Secretary ngayon, and sigurado po ako na yung katanungan po ni nakita na natin mga kababayan si Dizon. Napamangha na lang sila sa pagiging substandard mga kababayan ng mga flood control doon. Amazing! This is amazing ang pagkagawa na sirang-sira mga kababayan, substandard. Yun ang substandard. Dapat doon nga kayo dapat nag-focus dahil para mapabilisan mga kababayan ang pag-renovate ng nasirang iyon at bigyan na lang ng talagang pulidong flood control ulit. Dahil nasira mga kababayan, and then kasuhan ninyo yung mga gumawa ng substandard na yun. Diyan kayo ilang di pa lang ba? 1, 2, 3 di pa mga kababayan. Tapos miles and miles away yan mga kababayan ha. Nag-stretch yung flood control na yan. Sige, video kayo ng video. Ganun pa man, gusto ko pong i-emphasize na ang DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Sana mahulog kayo dyan sa sa tulay. Tatawid sila sa may tulay mga kababayan ay patuloy na tutulong at susuporta sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Pwede rin kasi mga kababayan na mayroong parang sinkhole dyan.
Kasi sa lahat ba naman mga kababayan, dyan, yung parte lang yan, yung may puno na tumubo ang nasira. Tinumpuni lang sana yan, okay na. Talagang pinuntahan ng mga, yung pagpunta nyo dyan, magkano? Magkano ICI? Magalong. Hindi bababa sa 20 million mga kababayan, may private jet pa. Tapos tauhan pa, iba't ibang mga security. Pinagawa nyo lang sana dyan sa nasira, Tapos pumunta kayo doon sa Cebu. Prioritize nyo yun para mahabol ninyo ang kontraktor. Isauli ang bayad. O di ba kaya gumawa na sila na replacement na talagang pulido. Itong mga gunggong na to, mga walang lugar, pero nationwide ang problema. Kaya po nito, meron po tayong nasirang project. Ang liit lang na portion mga kababayan. Ang nasabi po ni Secretary ay dahil meron ng hindi talaga may iiwasan na mayroong part na masira mga kababayan dahil tubig dyan Tubig. Hindi mo masasabing baka nag-collapse ang lupa doon sa ilalim. Pero the whole flood control mga kababayan na stretch na yan, okay man. Dito sa makeshift. Talagang naghahanap ng issue tong mga demonyo to. Through DE or yung regional director natin ng isang mas permanent steel pedestrian bridge. So, yung ginastos nyo, yung paggamit nyo ng private plane. Private plane. Sana pinang-repair na lang yan. Yan po iaatas natin kay RD or kay district. Sir, ngayong araw lang po ba kayo dito? Sa diversion route kanina. Bakit pinili yung mga sites? Yes. Yung diversion kasi, that's related kasi doon sa rock netting. Rock netting. Ang may idea yan, mga kababayan, na inspeksyonin si Magalong. Dahil expert daw siya dyan Dahil maraming rock netting sa Baguio, mga kababayan. Kanina, nag-inspect tayo dun sa rock netting. And then part kasi ng kontrata doon is para merong kalakip na widening ng kalsada. May na-receive ka na complaint, sir, with that? Dun sa ICI? That's why you inspected it today? Yes. So walang widening? Baka si Trillanes, mga kababayan, ang nun. Na nakita mo? May tinuturo yung district engineer na widening on both sides of the road. Kaya sinasabi niya kanina na wala ng sidewalk, so it's part of the road widening kasi nga two-way yon, so parang nagkakaroon yata ng madalas na aksidente ron, kaya they intended to pati yan mga kababayan, naghahanap sila ng ghost. Para ghost hunting lang, naghahanap pa lang ng anomalya mga kababayan. Thank you po. Sir, is this already part of the case build-up? Case build-up na ba ito ang investigation? Yes. Case build-up na daw mga kababayan, ha? Diyos ko Lord. We'll try to gather as much kung ano makikita namin dito. Okay. And then, Diyos ko Lord, case build-up na. it will form part. Talaga, di ba? Hindi pa nga nila na-determine mga kababayan na substandard case build-up na. Lutong Macau na. Thank you, sir. Thank you po. Ayan parang mga syunga mga kababayan nagpunta pa dyan sa bangin. Katropa is live na karon din Mga ulol. Shrine Hills area. Bahala ka dyan Magalong, bahala ka dyan. Ano masasabi dito mga kababayan? Post your comments below.